Okay. So, hello mga ka-ballers. Magandang hapon ulit sa inyo. It's me, Coach Art. Meron na naman akong special guest na mag-share na kanyang live testimony at sana ma-bless kayo at ma-encourage kayo. Okay? So, itong guest ko ngayon, medyo bigatin to. So, talagang siguro Katimbang. mai-inspire kayo sa kanyang i-share ngayon. So, di ba, nung unang mga episode natin, basketball player, ngayon, iba volunteer, ito naman isang negosyante to. So, isang businessman na talagang madaling lapitan sa oras ng pangangailangan. Ayan. So, bago ko siya i-introduce, ko muna yung isa siyang architect. So, meron siyang company na JOJ, ano yun kuya? Architects and Builders. So, yan. So, isa siyang architect. So, kasama ko rin siya sa D-Group, sa discipleship group namin sa CCF, sa couples, isang mabait na asawa. Siyempre, talaga lahat naman kami sa couples D-Group, mabait kaming asawa lalo ng mga husband. Okay, so mabait na ama at mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang. Ito ang aking guest ngayon, walang iba kundi si architect Ogie Josep. Okay. Okay, kumusta? Bati ka naman. Good afternoon. Sa mga ka-ballers natin dyan. Good morning sa iyo dyan. Good morning dito. Good afternoon dito sa Pilipinas. Thank you, Kuya. Sa lahat ng mga viewers mo. Yeah. Mga viewers natin dyan. Okay? So, Kuya Ogie, meron thank you sa time mo para may share yung testimony mo sa mga natin, mga ka-ballers natin dito, o kahit hindi ka-ballers pa sa yung mga viewers, especially yan. At least ma-bless sila. So may mga konting katanungan lang ako kay Ogie sa iyo. And then hindi naman 'to mahirap, madali lang 'to. Okay? So start tayo. Okay, Kuya Ogie, itong aking unang tanong. Sino ba si Joshua Ogie Josep at saan siya at sino siya before? Actually, yung JOJ, yun yung palayo, yung acronym na name ko, pero hindi Joshua Ogie, Joshua Oliver Josep. Ako nga pala, Joseph Oliver. So, yan. Ano ulit yung tanong mo kung ano yung JOJ at? Sino ba si Joshua Oliver Josep before? Actually, matagal na kaming Christian. I was raised in a Christian family. Even yung mga lolo ko, mga laking simbahan na talaga. Nung dumating yung mga Amerikano dito, nung introduce yung Protestantism. Ika nga. Doon talaga. Kaya talagang raised up kami as a Christian. Pero even though lumaki ako bilang Christian, with a Christian surrounding, meron pa rin mga struggles. As a kid or as a teenager, marami mga dumating sa buhay ko na para bang, syempre, yung when you say, kasi when you are brought up when I was brought up as a Christian, parang more on compliance. Kailangan mong gawin ito, ganun. So hindi masyado, although naiintindihan ko yung mga rules and regulations and yung faith, about the faith, pero hindi ko pa masyadong kumbaga parang in a sense medyo superficial lang yung approach sa akin ng Christianity na you have to do this, you have to be good, ganoon sa school, sa family, you have to behave well. So, parang yun, more on do's and don'ts yung umiiral sa akin noon. Especially nung na-ordained na pastor yung father ko sa isang sa community church namin. So, magiging pastor kid ka, no? Naging pastor, naging PK ako. So, medyo naging pasaway din in a sense na syempre yung pressure at the same time nagli-lead ako ng ministry sa worship team noon. But again, more on superficial nga yung
yung thinking ko about Christianity to a point na dumating sa time sa akin na parang hindi na ah, parang naging ano na lang, naging religion na nga lang yung sa akin yung Christianity. Then again, when I encountered Christ again, I become empty. And talagang sabi ko sa life ko, before, yun nga, kumbaga parang in the peak of my career, in the peak of my ministry, doon talaga ako binagsak ng Lord. Kasi I felt na parang more of me, parang kumbaga sa kanta all of me. All of me, diba? yeah. Parang, so napuno ko, naging taas ang ego ko, hindi mayabang ako sa ministry, sa career, and the Lord shook me and He put me down, pero by His grace pa rin, He restored me. And buti na nga lang, that time na may asawa na ako, talagang nagtulungan kami, tinulungan ako, and then doon kami nalipat sa CCF. Then doon ko na naintindihan na hindi pala dapat ganoon ang naging pagkakilala ko sa Lord, yung idea ko about my faith. So from then, although dati pa naman I received the Lord na talaga, but again nagkakaroon ng transition and nag-evolve minsan yung thinking mo dahil sa dami mong naririnig, na dami mong natututunan sa buhay. So again, go back to the basics, go back to the Bible talaga. So yun nga, kuya. Yun nga kuya, sabi mo na pwede mo bang yung as a pastor kid, as a single, as a teenager, pwede mo bang ma-share sa mga dito sa mga manonood natin kung ano yung mga naging bad habits mo, para at least kung nagagawa nila ngayon, para at least na sila, parang hindi lang pala ako yung talagang nararanasan din pala ng iba. Pwede mo bang i-share yung mga bad habits mo or bad choices mo nung mga panahon na yun? Yun, bad habits, tulad nun, na expose ako sa, syempre pag nasa ministry ka, unang-una, maraming mga girls around. Yan. Parang ikaw, di ba? Hindi, kumbaga, without denying, syempre, pagka, kung ano yung mga weaknesses mo, syempre, yun naman ang bibigay ng kaaway sa'yo, di ba? Kung mahilig ka sa lalaki, di yun ang bibigay sa'yo, di ba? Di ba? But for me, yun yung naging, yung kumbaga, yung maraming natutuwa sa'yo, nabe-bless kunyari sa'yo, yung mga ganun. Although totoo sila, kaya lang yung impact sa'yo, pagka tumaas talaga yung ego mo, yan ang kalaban natin, pride. So, with that, natutuwa sila sa paglilid mo ng sa ministry, sa career mo, marami natutuwa. Feeling mo, dahil mong mga clients, ganun. Parang all is well. Kaya para bang pagka ganun ang nagiging buhay mo, you tend to forget about God. May times na darating ka sa point na madadapa ka. Yeah. Kaya meron times na tataas ka. Kaya both extreme, nasa baba o nasa taas, tendency natin, we tend to forget about God. Lalo na pag masaya ka. Di ba? Lagi natin Lord, sarili mo lang. Kaya nga, di ba sinabi ni David na, Lord, wag niyong prayer ni David nun, wag niyo akong bigyan ng masyadong paghihirap na maisusumpa ko kayo, and wag niyo naman akong bigyan ng sobrang pagpapala na makakalimutan ko kayo. So, balance lang. Tapos kuya, sino yung di ba kunyari na parang nadapa ka, pero sino yung ginamit ni Lord para ulit na i-uplift ka, sino yung mga naging instrumento para ibalik ka ulit sa dati mong actually yung term na nadapa ko, it was in my married life na first year ng marriage namin, there was a third party involved. So yun, na-shook na yung marriage namin. And come to think of it, na isipin mo,
kasal ka na, dapat stable ka na. Yeah. Pero again, it's the heart issue eh. Yes. So, praise God dahil andyan yung wife ko that time na nung yung parang andun na kami sa pag-give up. Ako doon sa point na pag-give up ko sa marriage. Buti na lang hindi siya sumuko. And at that time rin na yung siya yung nagpilit sa akin na na mag-attend kami ng marriage seminar. So we attended one of CCF's marriage couple seminar, couple retreat. So doon ako doon ako naging familiarize sa CCF. Then so ayun na doon ko na balik muli yung relationship ko sa Lord na yun talaga yung una-una. Okay. So yun nga mga kaballers, no, yung parang yung pagiging Christian, hindi yung mga reminder lang mga kaballers, yung pagiging Christian, ibig sabihin hindi na kayo magkakaroon ng problema. Hindi, it's a work in progress na talagang at least magkakaroon ka ng conviction. Hindi alisin niyo sa isip niyo na hindi na kayo mawawalan, hindi kayo magkakasala, hindi kayo talagang minsan may plan pa rin ng Panginoon sa atin. So katulad nga nung nangyari, na-share ni Architect Joseph na talagang minsan talaga ganun ang buhay. May plano talaga si Lord sa atin. Ayun nga, Kuya Oki, tapos paano mo naman ngayon sa sa business mo, sa negosyo mo, paano mo naman ginagamit yung sa pagiging architect, tapos pagiging Christian naman? Siyempre hindi madali, 'di ba? Siyempre may mga empleyado ka, tapos may kliyente. Marami ring struggles on balancing, lalo na siyempre pag Christian ka, isipin nila dapat maging mabait ka, ganun. Ang problem lang kasi sa atin, sa culture natin, sa Filipino culture is yung sort of abusiveness ng mga Pinoy. Pag nakita mo mabait ka, aabusuhin ka. So right now, for me, when it comes to business dealings, you have to be una-una, you have to be correct in a sense na you're following God's will. You have to be good in terms of dealing with people. Okay, integrity dapat meron kami, honesty ka. And pero above that trend, syempre kahit na yung syempre iiwasan mo syempre yung temper mo. So let the Holy Spirit control your temper. Kasi marami yan talaga sa business. Marami kang kainitan, marami kang taong kagagalitan. Pero you have to let God control your emotions. But above all, yun nga, sabi ko, may wisdom na binigay ang Lord sa'yo. Hindi porke Christian ka, sorry for the term, pero yung magpapaka-stupid ka na lang or nagtatanga-tangahan ka na lang na para sabihin mo, hindi, mabait naman ako kailangan ko maging mabait. Yes, oo, tama, dapat tayo maging mabait, pero dapat rin tayo maging matalino. Okay? Kasi binigyan ka rin ng Lord ng wisdom on how to deal with people. So, and discernment rin. Kasi hindi naman lahat for example, hindi naman lahat sa business, everything that glitters is gold, di ba? Yes. Meron diyan peking, nagiglitter-glitteran. So, akala mo lahat ng opportunity, grab. No. Ayun, kaya kailangan mo ng discernment from the Holy Spirit. Kung Lord, ito ba sa akin? Then kung hindi, then let God allow it to take it off from you. Yeah. Kaya hindi ka naman nagpe-French talk minsan sa mga kliyente, sa mga empleyado. Pagka hindi. Never akong magsalita ng gano'n. Pero nagtataas ako ng boses dahil syempre minsan hindi mo nako-control. Hindi mo naman but again, hindi ko naman nagaganon. Siguro sa isip ko or pag ako lang sa sitwasyon, hindi sa tao kasi ako from yun rin nakatulong sa akin nung early Christian yung Christian background ko. Kasi dati pa marami na, kumbaga
sanay kami sa tao eh. Kumbaga may mga, lalo na yung father and mother ko. Lalo na yung mother ko. Sanay na lagi may mga tao sa bahay. Marami nakakasalamuha. So, nakikita ko kung paano yung walk of life nila, kung paano sila tratuhin, yung mga ganun. So, yun lang. Dapat ka lang, marunong ka lang din makirelate sa mga tao sa paligid mo. That's nice. So mga kabowlers na pakinggan nyo yun. So sana ma-apply nyo rin and then may sa buhay nyo rin. Then kuya, tapos ngayon, paano ko naman ginagamit ng Panginoon para i-reach out yung mga ibang tao or ibang mga kliyente? Paano naman ikaw ginagamit ngayon sa ministry? O nga pala, si Kuya Ogie naman sa Antipolo, CCF Antipolo Music. Doon siya kasama siya doon. So, ano pa yung ibang mga ministry mo bukod doon sa music? Meron din kaming D group na hinahawakan ng wife ko. Meron kaming couples D group. Bukod doon sa office naman, I conduct weekly Bible study. That's nice. Sa staff. And tapos yun, although ngayon wala pang mga satellite churches, although involved ako sa worship team ng Lower Antipolo, CCF Lower Antipolo. So ngayon kaya meron ka rin D group upline? Yun, so kanino ka? Donald sino yung kay Kuya Don? Shout out po kay Shoutout po kay Kuya Donald at kay Ate Sandy. So, dahil po sa kanya, dahil po sa kanila, ganito po kami sa couples, naipapamuhay po namin yung mga napag-aaralan po namin every Thursday. So, ganun din po sa mga ka-D group namin. Tapos ngayon naman Kuya, paano mo naman may encourage yung mga nanonood ngayon, yung mga ka-bowlers namin na yung pinagdaanan mo, paano mo sila may encourage or mabigyan ng wisdom na hindi lang lalo ngayon pandemic, 'di ba? So maraming nakakaranas ng depression, anxiety, tapos may mga problema na ganyan nga. So pwede mo ba silang mabigyan ng para ma-enlighten sila? Actually sa ngayon hindi honestly same sentiments rin with others. I feel there are times na nalulungkot ka, especially sa mga changes. Recently na naman, may mga plano na naman na magla-lockdown, etc. Ang daming mga uncertainties sa buhay. Una-una, from sa experience ko, parang pag sinabi mong, laki na naman ako sa Christian community, laki na naman ako sa Christian world, kala ko okay na. But again, the enemy attacked me. Okay? During my ministry time, during my family time, na may asawa na ako. So, doon pa ako inatake ng Lord. During this, dumating yung pandemic, di ba? Kala natin okay na, biglang dumating to. Then, na-shock na-shake yung natin, yung lifestyle natin, di ba? Ang dami pa, buti na nga lang hindi tayo nag-artista, nasabay to sa shutdown ng ABS, di ba? Di natanggal ka art, di ba? Pero kidding aside, bukod pa doon, di ba? Hindi lang yung pandemic, sunod yun, yung pumutok yung vulkan, iba-iba . So there are a lot of uncertainties and we cannot tell. Even this pandemic, hindi natin kahit may vaccine, who can tell na matatapos na yung COVID, di ba? Who can tell na magiging maayos ang government? Maraming mga ganun, pero one thing for sure, yung word ni Lord lang ang faithful. Yan pa rin na mag-i-stand. Sabi nga sa Bible, di ba? Heaven and earth will fail, but my word will still remain. So the only thing that we can count on is something stable
And sa panahon ngayon, wala nang stable. Internet connection nga, hindi nga stable eh. Job nga, hindi stable. Diba? Yung relationship nyo, hindi stable. Pero the only thing that is currently, and siguro, somehow in the future, talagang yun ang mananatiling stable is yung word ni Lord. Dahil yung promise niya, yung prophecy niya, ando doon. So, yun lang ang pangahawakan natin ngayon. Yung promises at yung word ni Lord sa buhay natin. For sa mga viewers ni Art, lahat tayo nakaka-experience ng takot, ng depression, ng hopelessness. Pero again, yung word ni Lord ang sagot eh. You will find hope and comfort. Okay? Sa maraming kaguluhan sa labas, pero pag ikaw tahimik ka sa puso mo, you will be encouraged and you will have that energy to move on and to be resilient in times like this. Yan. Kaya kung nag-iisip kayo ng negative things, di ba? Sabi sa Philippians, whatever is true, whatever is lovely, whatever noble, is praiseworthy, noble, meditate on these things. Huwag niyo nang hayaan na lamunin kayo ng lungkot, ng wala akong magagawa. Try to do something na ikabibisi ninyo, di ba? Basta make sure na safe at hindi kayo nakakasakit ng tao at hindi kayo sumusunod kayo sa protocol. So, yun lang. Doon lang tayo makakagalaw. Pero beyond that, hindi na natin control yung mga situation. Let God do it. Let God move on those things. Pero yung kaya mong control, emotions mo, thinking mo, yan, kaya mo yung control yan. So ayun. Make yourself busy. Yeah. So, yun nga mga kaballers, no, na sana na-enlighten kayo sa binigay na encouragement ni Architect Joshua. So, yun lang talagang pag-asa lang, na greatest hope lang natin ngayong pandemic is yung ating Panginoon. Wala nang iba. So, so kung marami kayong time, lalo ngayon marami tayong time, especially. So, kung marami kayong time sa social media, sana bigyan nyo ng konting oras din ng Panginoon, at least mas makilala nila kayo at mas magkaroon kayo ng personal relationship sa Kanya. So, yun nga, mga reminder lang, mga kaballers, na hindi namin inaano yung religion as a Christian. Hindi, it's a personal relationship sa Panginoon. Yun naman talagang makakapag-save sa atin, hindi yung religion. So, ngayon, Kuya Ogie, paano mo naman nababalance ang buhay mo? Kung as a architect, as a businessman, as a father, as a husband, as a D group leader, paano mo minsan ba nasabi mo na pagod, parang minsan nakakapagod, pero ano yung nag-enlighten sa'yo para gawin to? Well, mahirap yung tanong mong to balance. Siguro more on time management. Actually, hindi pala management kasi hindi mo naman talaga mamamanage yung time dahil lahat naman tayo iisang oras natin. We are given 24 hours. Actually, time prioritization siguro. Prioritize what is really needed. And yun, nag-uusap naman kami ni Mrs. na lagi naman yan. And syempre, ang priority natin si Lord, wife, children, tapos yung work, ministry. Okay? Okay? And there are times, hindi ko sinasabing nagagawa ko yun. There are times may mga lapses ako. But again, you have to be open with those people who are involved. Tulad yung, especially sa wife ko, pag naiintindihan niya pag kailangan ko ng may mga meeting call, may mga biglaan again, mga emergencies. Yun, dapat yung mga ganun, nagkakaintindihan. Especially sa may mga mag-aasawa. Hindi naman porque nagka-emergency, sabihin, mag-aaway kayo dahil, ako priority mo, hindi ganun. Buti na lang, dapat yung mga asawa natin, mababait talaga. Dapat nagkakaintindihan na ganun. Pero, syempre, discerning din. Sasabihin, lagi emergency, parang araw-araw na emergency mo. Yun pala, may ibang pinupuntahan, di ba? Kaya, umiiwas lang sa gawaing bahay. Bahay, di ba? Sabihin, emergency, merong ministry,
Yun, mga ganun-ganun. First of all, home. Sa mga singles, sa mga men, make sure na bago kayo mag-basketball, bago kayo mag-sports, marunong kayong maglinis ng bahay ninyo. Diba? Kasi pagka nag-asawa na kayo, yan ang gagawin ninyo. Matuto kayong gaw ng gawaing bahay. Okay? Ayan, dapat may mga ganun skills kayo. Hindi puro shoot ng bola o sports ng sports, di ba? Mas nakakalalaki rin yung marunong magbuhat, marunong tumulong, marunong magwalis, di ba? Yan. So yun, thank you Kuya Ogie. Tapos meron ka bang Kuya? Alam ko meron eh. May share ka ba na parang Bible verse, life verse mo para at least mabasa rin ng mga nanonood ngayon, mga ka-bowlers na at least mabasa nila, ma-meditate nila. May share ka ba na life verse na mo? And at bakit yun? Life verse ko is Psalm 23. Ever since pa yun, like kong even sa mga anak ko, pinapamemorize ko yun. Kasi Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want, makes me lie down in green pastures, leads me beside still waters, restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yet though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, thy rod and thy staff, they comfort me. So prepare us a table before me in the presence of my enemies, thou anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Yeah. Yun. 6 na verses. So, yeah. Bakit yun, Kuya? Anong napatunayan mo na ba na Yes, patunayan ko doon that the Lord is really my shepherd. Hindi lang shepherd in the sense na binibaby ka because may rod and staff eh. So, may pang-discipline. May pang-discipline rin. And may pang-comfort din. Pagka nawawala ka na, may hinuhugot ka. Very fulfilling. For me, talagang yun yung life verse ko, yung nag-a-apply talaga sa akin. And there are times na pag nawawala ako, ayun, I recite those verse. When I feel alone, when I feel empty, when I feel na, wala nang parang wala pumapasok na mga clients, sabi mo, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Yeah. So yun mga bowlers, pag may time kayo, sana bigyan nyo ng time na basahin nyo sa Bible or electronic Bible nyo, Psalms 23. And then, pag binasa nyo, sana i-meditate nyo rin. And then, isa buhay nyo and isa puso nyo. Talagang may enlighten kayo, especially ngayong mas maraming ngayong mayroong tayong pandemic. Talagang, ito yung kailangan natin ngayon. Talagang, hindi natin kailangan ng social media or ng mga ibang friends natin, di ba? Ito, wala tong bayad. Nandyan, libre to, 24/7. So, na lang, Psalms 23. Okay, 6 na verses yun. Talagang ma-enlighten kayo. Tapos ngayon, Kuya, paano naman, if tatanungin ka ni Jesus ngayon, what do you want me to do for you? Ano yung may hiling sa kanya? Well, bukod dun sa Miss Universe sa sagot na sana matapos sa itong pandemic. Pandemic, yeah. Okay. I hope I could do more for him. I could reach more for him. Na siyempre, ako ngayon ko rin talaga na-realize na napaka-fragile ng buhay. Recently, marami akong mga friends close to me na namatay dahil sa COVID. And kung tutuusin mo talagang in one flick of a finger, pwede ka naman mawala. Ang tanong doon is, nagawa mo ba yung gusto ng Lord sa'yo? Diba? So, if God will answer me na what yung gusto ko sa Kanya, ano gusto kong gawin niya for me. Yeah. First of all is for me to do more for Him. Ano Lord, yung mag-glorify ka, yung basta yung alam mong ma-share mo si Lord sa iba. Siyempre, given na yun, for my family, kung
kung ako, syempre, I want security for my family, given na yung mga ganun. But deep in the deepest part of my heart, yun yung about God is mag-glorify kung ano yung pwede ko maka-glorify sa Lord. So yun. And then, this is my final question na, Kuya. Alam ko, busy ka at marami ka pang meeting. So, ito yung question ko na pinakalas na. Dahil one-on-one edition to, sinong gusto mong maka one-on-one? Sa future or past, tao man to or artista or kapamilya, at bakit siya? Kung gusto mong maka one-on-one. Hirap nun Ano ka? Kahit wala dito. Basta kapamilya mo ba or sinong gusto mong tao or artista or basta yung talagang gusto mong maka one-on-one kung magbibigyan ng pagkakataon. Hindi Diyos o ano Kasi siyempre parang lagi nung sasabihin Diyos para marami kang matanong. Pero kung tao tao. Sino ba? Hirap, no? Ang hirap siguro lang, bigla, dahil hindi ko na maalam yung tanong mo yan. Pero siguro, naisip ko si Ravi. Si Ravi Zacarias. Marami akong gusto tanong sa kanya. Ako din marami. Yung mga ganun. Yun. Alam mo na, yung mga issues niya kung totoo ba. Anong naisip. Although given na yun dahil na-prove na-prove ng mga investigators ito. But again, ano yung pinaka-sentro na for us Christians, maraming naniwala na okay tayo. So there is something wrong pa rin talaga in the heart. Maaring na itatago natin sa lahat yan. Pero again, ang issue dyan is the heart. We cannot judge him, di ba? Kung ano yung nangyari sa kanya, it's between him and the Lord. We do not play gods sa sarili natin na ganyan siya, ganyan pala siya. Siguro it's a lesson for us also na hindi porke nag-church ka, hindi porke nag-attend ka ng ministry, hindi porke na nagtuturo ka, safe ka na. Yun nga mga kaballers, natandaan nyo yan. All the more mas maging maingat at mas magpursige na maging tapat. Kasi there are times sa pagbabasketball, di ba? Minsan sa pagbabasketball, kala mong galing-galing mo na. Paano pag may dumating na mas magaling? Mas magaling pa. Yes. Ka? Ang problema sa atin is complacency. Pagkakala mo, okay ka na, you do not practice anymore, feeling mo magaling ka na, and umaakyat na rito. Pag umakyat na yung pride, kung ano naisip mo. So, yan ang pakaingat-ingatan pag yumabang ka na. Diba? May narinig pa akong report na pag sabi daw ni Ravi, na huwag sasabihin sa iba kasi baka daw maraming malus ang faith. So again, parang iisipin mo, ba't umakyat na siya sa ganun point na bakit? Malulus ba ang faith because of him? Or dahil sa ginawa? Because nahihiya siya sa ginawa niya siguro. Kung titignan mo yung quotation niya na yun, yung sinabi niya yun. Dahil unang-una, ang salvation naman, hindi nagagaling sa kanya, kundi sa Lord. Yeah. So, yun lang, yung ganun. Siguro si Ravi nga, na although, mahirap makipag-usap. Importante rin talaga yung may accountability ka, no? Siguro, malaki talagang tulong. Hindi, pati rin, yung hindi lang accountability, pero siguro yung culture of church, kumbaga yung church, anong tawag dito? Siguro yung culture of church, magiging churchy. Masyado kasi pag sinabi mong sa church ka, parang perfect na perfect. Always remember, lahat tayo may mga problema tayo. Kaya tayo nasa church eh. Huwag mong iisipin porke sa church ka, nagbago ka na, perfect ka na. No one is perfect. Siguro, isipin mo what if si Pastor Peter
nagkaganon? What if one of the leaders nagkaganon? Kaya importante talaga nagpe-prayer tayo, nagpoprotektahan. At the same time, we do not judge each other. Dahil lahat tayo may tendencying bumagsak. Tao pa tayo eh. Diba? Dito pa tayo sa katawang lupa natin. And dapat talaga maging maingat. Hindi porque kabisado mo na yung Bible, ikaw na yung the best. Diba? So, yun. Maging maingat. Akala ko, okay na ako kasi I'm surrounded with Christian friends, I'm surrounded with Christian family, pero bumagsak pa rin ako. What if yung mga mas natataas pa? And remember, mas tinitira yung mga mas nalalapit sa Lord, di ba? Kaya questionin mo rin sarili mo. Parang walang nangyayari sa akin. Baka pinapabayaan ka na. Baka hinahayaan ka ni Satan na wala kang sige, total akin ka na naman di ba? Kaya dapat, all the more na lumalapit ka sa Lord, mas maging maingat ka. Dahil tendency niyan, sisirain ka talaga ng kaaway. Yun naman ang goal niya, mapalayo tayo sa Lord. Diba? Hindi porket matibay na yung pundasyon mo. Don't be complacent yan. Isa pa nga sa nagulat ako, ito lang, yung umaga ko lang nakita yung anak pala ni John Piper. Kilala mo si John Piper, yung isa sa mga theologians yan ng Amerika, mga great theologians ng Amerika. Yung anak niya, Antichrist. Anak siya ng pastor, ha? Oo. Grabe, no? So, diba? Tapos marami yung mga worship leaders ng Hillsong, maraming nagpa-fall. So, mag-ingat lang talaga. Dahil, hindi porke Christian ka, okay ka. Kaya nga, dapat rin sa Christianity, open tayo sa isa't isa. Yung pagka nag-open ka, may problema ako, nagkasala ako sa ganito, hindi ka ma-judge. Hindi ka perfect. Ayoko sa'yo. May kasalanan ka. Diba? Kung come to think of it, lahat naman tayo nanggaling doon. Yes. Diba? Although hindi mo na dapat balikan yun, pero we are here to love one another, not to judge one another. Kaya importante rin, D-group, meron small groups. Yeah, totoo. Na nagmamahal, hindi yung small groups na social club lang ang tingin mo. No. Accountability yun. Yeah, totoo nga. So, mga ka-bowlers, so sana na-enlighten kayo, na-encourage kayo sa share ni Architect Joshua Oliver Joseph. So, isa na lang pala pahabol. Yeah. Sa mga, alam ko may mga ka-bowlers dito na architecture na na may mga course na ganyan. Ano yung may papayo mo sila? Ano papayo mo sa kanila bilang architect na ngayon na yun ang nila ngayon? Kurso nila. Be ready lang sa mga pagpupuyat. Kasama yan. Hindi ko alam kasi yung time namin iba yung mga drafting noon ngayon puro computer na. But again, just be open dun sa mga changes ng career natin when it comes to presentation, when it comes to concept. Sa mga students pa lang, sasabihin ko sa inyo, ibang-iba talaga ang world ng architecture sa student compared sa real life na trabaho. Yung mga natututunan natin sa school, siguro mga 20%, 10% lang yan. Iba pag nasa labas ka na. So you have to be adaptive in terms of pagka nakagraduate ka na, lahat ng mga norms na tinuro sa iyo sa school, iano mo lang yan, itabi mo lang yan. Wag mo kalimutan, itabi mo lang, set aside. Ilagay mo sa isang compartment. Then dapat willing ka maging open sa mga matututunan mo outside the school. Okay? Sa mga nagtatrabaho naman, sa ating mga nagtatrabaho, challenge talaga yan. Ang challenge natin is to find new clients, diba? To find good paying clients and to bring... Malaki daw bang diyan ang kita?
Ako quote ko lang yung sinabi sa Spider-Man. And then, with great powers comes great responsibility. Diba? Bagay, totoo naman. And there are times na maiisip mo, worth it ba ito? Kaya again, babalik ko yung sinabi ko kanina, not everything that glitters is gold. Yeah. Yes. Hindi porque masabing project at sinabi sa'yo, ganitong project yan, matutuwa ka na. Pag-pray mo sa Lord muna kung, diba Lord, willing mo bang bigay sa akin to? Plano nyo? Is this your plan for me? Or not? Magpapalayo ba sa'yo? Ganun. Okay? So, yung mga future nating architect dyan, o yung mga architect na ngayon, so sana na-encourage din kayo doon sa sinabi ni Architect Joshua Oliver Joseph. So, mga kaballers, so dito na naman tayo ulit nagtatapos sa ating one-on-one edition. So, maraming salamat sa time mo, Architect Joshua, and sana sa mga kaballers natin dyan, please like, share, and comment our YouTube channel, 316 Sports One-on-One Edition. So, subscribe nyo rin para sa mga new videos pa na darating. So, dito ang pinag-uusapan natin, hindi lang bola, hindi usapang bolahan. Hindi usapang bolahan to. Mga ballers. Hindi, sinishare namin yung mga life testimony ng mga nakakausap ko para ma-encourage kayo, ma-enlighten na hindi lang kayo nag-iisa. Lahat yan na pagdadaanan din ng ibang tao. So, and then, pagiging Christian, hindi siya madali. Okay? Huwag niyong isipin yun. And then yung religion, hindi rin po yun. It's a personal relationship natin sa Panginoon. So, mga kaballers, maraming salamat ulit. Magandang umaga sa inyo. Magandang tanghali dyan sa inyo. Okay? So, thank you again, Architect Joshua Oliver Joseph. Maraming salamat. Thank you again. God bless everyone. God bless. Thank you. Bye. Bye. Kaya, picture muna tayo. Sige. Tapos na. Nagatawa tuloy si Kati. Okay, 1, 2, 3. Sige. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay. So, i-edit ko lang to kuya and then share ko, upload ko. Baka yung edit mo, 30 seconds lang. Naggalat. Hindi pala naka-record. Hindi naka-record to. Okay. Thank you. Yeah. Okay, sige. God bless. God bless. Bye. Bye.